Ano ang kaya mong itaya sa iyong pagsunod kay Jesus? Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip nang maunawaan at may sa buhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Luke chapter 2, verses 22 to 35, and I read it for you. When the time came for their purification according to the law of Moses, they brought him up to Jerusalem to present him to the Lord. As it is written in the law of the Lord, every firstborn male shall be designated as holy to the Lord. And they offered the sacrifice according to what is stated in the law of the Lord, a pair of turtle doves or 2 young pigeons. Now there was a man in Jerusalem whose name was Simeon. This man was righteous and devout, looking forward to the consolation of Israel, and the Holy Spirit rested on him. It had been revealed to him by the Holy Spirit that he would not see death before he had seen the Lord's Messiah. Guided by the Spirit, Simeon came into the temple, and when the parents brought in the child Jesus to do for him what was customary under the law, Simeon took him in his arms and praised God, saying, Master, now you are dismissing your servant in peace, according to your word. For my eyes have seen your salvation, which you have prepared in the presence of all peoples, a light for revelation to the Gentiles and for glory to your people Israel. And the child's father and mother were amazed at what was being said about him. Then Simeon blessed them and said to his mother Mary, This child is destined for the falling and the rising of many in Israel, and to be a sign that will be opposed, so that the inner thoughts of many will be revealed, and a sword will pierce your own soul too. Merry Christmas pong muli sa inyong lahat. Hindi pa po tapos ang Pasko, nagsisimula pa lamang tayo. At ang ebanghelyong binasa po natin sa araw na ito ay ang paghahandog sa Batang Jesus sa templo at ang patas ng paglilinis. Narinig po natin sa ebanghelyo ang awit ni Simeon. Natupad ang pangako ng Diyos. Nakita na ng dalawang mata niya ang ipinangakong Mesiyas, ang liwanag ng mundo. Narinig din po natin sa bandang huli kung papaanong nagpropesiya si Simeon na ang batang ito ang siyang ikaliligtas at ikawawasak ng mga tao. At narinig natin sa bandang huli ang hula ni Simeon na mangyayari sa mahal na Birheng Maria. Ang kaganapan ay maaari ding maging punyal na tatarak sa puso ng kanyang ina. Tinatanong po tayo ngayong araw na ito, ano ang kaya mong itaya para sa Panginoon? Si Simeon, itinaya niya ang kanyang buong buhay sa paghihintay sa pagsilang ng Mesiyas hanggang sa makita na ng dalawang mata niya ang ipinangakong sanggol. Naging tapat siya, naging masunurin sa batas hanggang nakita niya ang manunubos. Si Maria, naging tapat sa panawagang maging ina ng Diyos at niyakap maging ang mga dalamhati at punyal na tatarak sa kanyang puso. Isipin natin ang ating buhay pananampalataya. Naibibigay ko na ba ang 100% ko sa pagsunod kay Jesus? O sarili ko pa rin ang nasusunod? Ano-ano ang maaari kong itaya? Maaari ko bang itaya ang aking buong buhay para kay Jesus? Tanggap ko ba ang mga punyal na maaring tatarak sa aking mga puso? Ang mga pagsubok, ang mga hindi pagkakaunawaan dahil sa ngalan ni Jesus, ang mga pag-uusig na maaari kong danasan alang-alang sa Ebanghelyo,
alang-alang sa pagsunod ko sa ating Panginoong Hesus. Nakahanda ka ba? Tayo po ay inaanyayahan ngayon na buksan ang ating mga puso para kay Hesus, upang kahit na ano ang ating maranasan, maghirap man tayo, usigin man tayo, mananatili tayong tapat kagaya ni Simeon. Darating ang panahon, makikita natin mata sa mata, mukha sa mukha ang ating Panginoong Hesus. Amen. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, nawa maging tapat kami sa pagsunod sa iyo hanggang sa kahuli-hulihan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video ito, mag-comment po kayo and share it with your family and friends. Ang panalangin bago matulog ay may sariling Facebook page na po. Huwag niyo pong kakalimutang mag-like at mag-follow dito, and do not forget to subscribe to our YouTube channel. I-click niyo lamang po ang link na nasa comment section ng video ito, o kaya naman po just search Father Fiel Pareha. At kung nais niyo pong maging updated sa ating pagpapahayag, you can join our broadcast channel dito po sa ating Facebook page. God bless you po. Merry Christmas!